And binatikos na naman yata ako nung China nung isang araw na yung sinabi ko daw na indisputable sovereignty and jurisdiction na clinic-claim nila palagi over the waters within the 9-dash line and all other islets, yung mga Xia-Xia, pati Xiaoqui, kung anong tinatawag nila doon, sinungaling daw yun. So, inuulit ko lang yung sinasabi nila. Breaking news mga kabayan, Defense Minister ng Pilipinas ang tapang na matalino pa. Yan ang mga banat ni Secretary Gibo Teodoro Jr. sa illegal na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Mga barko ng China hindi nakaporma sa 6 na barkong pandigma ng India at Pilipinas sa West Philippine Sea. Chinese Coast Guard 5303 hinarap ng BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 malapit sa baybayin ng Pangasinan. Philippine Coast Guard ibang-iba na ang taktika. Bagong close-in weapon system ng Pilipinas sinubukan upang supilin ang mga banta mula sa himpapawi. China mukhang nananadya. Rocket debris ng China bumagsak malapit sa Palawan. Ito ngayon ang delikado mga kabayan dahil posible itong magdulot ng pinsala kapag ito ang tumama sa mataong lugar, mga kabahayan at maging sa barko. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. Napakatalino talaga, ang tapang pa kahit anumang batikos sa kanya ng Chinese Communist Party. Hindi ito umuobra. Sa katunayan, sa pinakabagong pahayag ng Defense Minister ng Pilipinas, pinabulaanan nito na merong barko ng Pilipinas ang hinatak ng China sa gawing Ayungin Shoal. Dagdag pa, ibinalik din ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. sa China ang kanilang mga linya. Philippine ship from Ayungin Shoal. I have received no reports on that. And the Chief of Staff, neither has the Chief of Staff. And binatikos na naman yata ako nung China nung isang araw na yung sinabi ko daw na indisputable sovereignty and jurisdiction na clinic-claim nila palagi over the waters within the 9-dash line and all other islets, yung mga Xia-Xia, pati Xiaoqui, kung anong tinatawag nila doon, sinungaling daw yun. So, inuulit ko lang yung sinasabi nila. So, sa makatwid, kung yung inuulit ko na sinasabi nila, kinukot ko lang naman yung niraradyo nila sa atin na China has indisputable sovereignty and jurisdiction over this. Kung sasabihin nila, hindi totoo yung sinasabi ko, hindi totoo yung sinasabi nila. Inuulit ko lang naman ang sinasabi nila sila nagsisinungaling, hindi ako. We have for questions. Nakal ng Chinese Coast Guard na yung pag-republish ng na claiming it towed PH boat away from Ayungin. Yung video ko nakita nila po. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Okay, thank you. Kailan lumabas yan? Nasa ano po? Hindi pa. June 17 daw po yung incident. Hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Baka fake news na naman nila yan. Mga barko ng China puro yabang lang pala. 4 na barko ng Indian Navy at 2 pinakabagong barko ng Philippine Navy ang nagpakita ng puwersa sa West Philippine Sea. 2 Chinese warship ang layo nila habang nagmamasid sa ginagawang maritime cooperative activity ng 2 Navy. Ipinakita din ng pinakabagong barkong pandigma ng Pilipinas ang pinakabago nitong close-in weapon system. Sinubukan ito ng Philippine Navy upang itarget ang mga eroplanong merong dalang banta. Ang Aselsan Gokdenis close-in weapon system, ang secondary gun ng FFG-06, ang isa sa pinaka-advanced na armas ngayon ng Pilipinas sa kasalukuyan. That's first in the Philippine Navy and in the armed forces. So what we did yesterday is the conduct of anti-air defense exercise. Na we have the Cessna 208 as a hostile aircraft, tinrack natin siya, and then we simulated the engagement procedures. The 35mm unang-una is a secondary weapon system that we can use for asymmetric threats like surface targets, and at the same time we can use it as a close-in weapon system as a last line of defense for incoming missiles. At the same time, pwede siyang gamitin for hostile aircraft, swarm of drones, and the like na mga threats sa operating environment natin. So, for example, meron tayong swarm of drones using its special ammunition that's designed for that kind of weapon system, yung atom ammunition niya. So, pwede natin siyang gamitin for a swarm of drones na magiging threat sa safety ng mga tao natin, sa mga gamit natin sa barko.
Sa ibang balita naman, rocket debris ng China ang isa ngayon sa maituturing na banta sa buhay ng mga Pilipino. Matapos magpalipad ng China ng kanilang space rocket sa kalawakan, tila parang sinasadya ng China na maging tapunan tayo ng kanilang mga space rocket debris. Tulad na lamang ng nangyari sa Palawan na nakuhanan pa ng video ng mga netizen at maging ng Philippine Coast Guard ang pagbagsak ng mga parte ng Long March 12, isang rocket ng People's Republic of China. Ayon sa mga nakasaksi, isang bagay ang kanilang naaktuang umaapoy o umuusok at pagbagsak nito ay nagdulot ng pagsabog at pagyanig ng lupa. Paano na lang kung ito ay tumama sa mataong lugar sa Pilipinas o sa isang barko na naglalayag sa West Philippine Sea sa gawing Palawan? Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, tama ba ang ganitong turing ng China sa atin? Halabi! Rocket! Halaka! China Coast Guard 5303 lumapit sa baybayin ng Pangasinan sa layo na 39 nautical miles matapos makita ito sa pamamagitan ng Canada Dark Vessel Detection na meron ang Philippine Coast Guard. Agad nag-deploy ng barko ang Pilipinas. Ipinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 upang i-intercept ang China Coast Guard 5303. Agad na hinamon ng mga crew ng BRP Teresa Magbanwa ang illegal na presensya ng China. Noong una nagmatigas pa ang Chinese Coast Guard at sinabing sakop daw ito ng kanilang teritoryo. 303舰，你已进入中国管辖海域，中国对黄岩岛以及附属海域拥有无可争辩的主权。我们要求你船立即改变航向，并驶离该海域。Philippine Vessel 9701, this is China Coast Guard Vessel 5303. You have entered the water under the jurisdiction of the People's Republic of China. China has disputable sovereignty over the Huangyan Island and its adjacent waters and airspace. We order you alter the course and leave the sea area immediately. Over. Pero kalaunan umalis din ang barko ng China matapos silang harapin ng Philippine Coast Guard BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701. Of which you are a party on the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. To China Coast Guard Vessel 5303, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701. We are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 39 nautical miles west of Tabobo Point, Pangasinan, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Laban Pinas.